Wish you are here. Wish that you're here. Okay? Yan po ay palabas ng ating pastor na si Creflo Dollar. So, napanood ko po yan, kaya sinishare ko po sa inyo presentation. Pinakita po dyan yung isang Kristiyano, isang bawat tao ay namamatay, pumunta sa anghel na may hawak ng aklat ng buhay, chinek ang pangalan niya, wala. At nung wala, dinampot agad siya ng demonyo dahil sabi niya kanina, kitang-kita ko na humiwala yung aking katawan, yung aking espiritu sa aking katawan. At pag humiwalay na po yung espiritu niyo, kaya kita niya ang demonyo at saka kita na rin niya yung good angel. Tayo po nasa physical world, kaya hindi natin sila nakikita. Pero tayo nakikita nila. Amen? Pero pag namatay na, kita nyo, nakahiga sa taol. Kaya minsan pag sisili po kayo ng patay, magtanong kayo sa sarili nyo, nasaan kaya ang kanyang kaluluwa? Dahil hindi po tumigil ang kanyang problema at buhay doon sa araw ng kanyang kamatayan ng kanyang katawan. Ito po ay tuloy-tuloy. Amen? At ang sabi niya, meron siyang kaibigan na si Joshua. Sinesharean siya ng about Jesus Christ, about salvation. Pero sabi niya, change the topic please. Ayaw makinig. At marami akong sinesharean ng ganyan. Talagang diniretsa niya ako, Susan, I don't like sermon. Okay, if you don't like. So, mangyayari din sa kanya yung ganyan. At ang sabi niya, sinisisi niya pa si Joshua. Sabi niya, kala ko ba kaibigan ko siya, bakit hindi niya senior sa akin si Jesus Christ, the only Savior? Ngayon, nandito na ako sa hell. Fire, pain, hell, forever. Amen? At yan po ay totoo na mangyayari. Kaya nga po, marami ang hindi nagbibigay ng panahon. Yung iba, nagre-request, sana kunin ako ni Lord. Pasalamat ka kung si Lord ang kukuha sa'yo. Dahil pupunta ka sa langit. Paano kung hindi si Lord? Dahil gusto mo lang matakasan ng problema rito. Amen? So, dalawa lang ang destination, hell or heaven. At yung papuntang heaven po, si Jesus po yung daan, papunta ron. Kaya hindi mo pwedeng ignorin si Jesus Christ. Amen po ba? So, let's go to our topic. Meron po kasing kinalaman yan kung bakit si Jesus po ay umiyak. So, our title for today, Jesus wept. Why? Bakit kaya umiyak si Jesus? Kailangan niya bang umiyak? At bakit siya umiyak? Dito sa John chapter 11, ito po ay istorya ng tatlong magkakapatid na mahal ni Jesus. Sila po ay tatlo, si Martha, si Maria at si Lazaro. It so happened na si Lazaro po ay nagkasakit. At syempre, nung nagkasakit, nahirapan, kinailangan ng pera, kailangan ng oras para bantayan, painumin ng gamot, pero ang nangyari, namatay. Totoo po yan, di po ba? Na minsan nagkakautang-utang dahil may sakit at hindi natin pwedeng hindi gawa ng paraan. Tayong mga nabubuhay. Lahat gagawin. Maduktungan lang ang buhay. Pero hindi po pala yun ang mahalaga. Kailangan pala kung mamamatay na ba, hoy, tanggapin mo na si Jesus Christ. Dahil malapit mo nang makita. Nawa makita mo. Amen? So ngayong umagang ito, nawa buksan ng Diyos ang inyong puso at isipan na magkaroon kayo ng malasakit sa bawat kaluluwa dahil pag namatay ang tao, nawalang Kristo sa kanyang puso, dire-diretso po yan sa impyerno, wala na pong alisan. At patuloy, sabi niya, bakit ganun? Humiwalay na yung aking espiritu sa aking katawan. Bakit nakakaramdam pa ako? Bakit nakakapag-isip pa ako? Nakakapagsalita pa siya. At iyon ang totoo. Pinakita po yan sa atin dito. No? Lazarus din ang pangalan, yung mayaman at si Lazaro. Tandaan niyo po yung story nun? Yung mayaman napunta ng hell at si Lazaro po napunta naman ng heaven. Okay.
So dito sa kwentong ito, makita pa din, basahin po natin para hindi po kayo ligaw. John 11:32-44. Ang sabi rito, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa pana nito at nagsabi, Panginoon, kung narito lamang po kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus, nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati na ang mga Hudyong kasama nito. So gusto kong tandaan niyo po yung nabagbag ang damdamin ni Jesus nung makita niyang umiiyak yung kanyang kaibigan na si Maria. Okay? 34. Saan niyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo, tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. Sa English, Jesus wept. Yun po yun. No? Period. Nakita nyo? Ganong kaiksi. Kaya yun po yung sasagutin natin ngayong araw na ito. Bakit kaya umiyak si Hindi kaya dahil mahal niya si Lazaro? Palagay ninyo. Hula. Umiyak kaya si Jesus dahil mahal niya si Lazaro? Sumagot naman kayo. Diyan ba kayo? Okay. Tingnan natin kung tama ang sagot. 36. Kaya sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Oh, meron pala kayong kasama, no? Sabi ng mga Hudyo, mahal na mahal niya. At ang akala ng mga Hudyong ito, iyon ang dahilan. No. No? 37. Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? 38. Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinagbibigyan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin niyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po ngayon. 4 na araw na siyang patay. At marami ang katulad ni Marta, laging nangangatwiran. Na? Pero si Maria, kung mapansin nyo kanina, pagkita kay Jesus, anong ginawa? Lumuhod. Verse 40, sabi ni Jesus, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. At alam ko, lagi mo naman akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Ha? Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Sinong kinausap ni Jesus? Patay. 4 days. Pero ano kaya nangyari? 44. Lumabas nga si Lazaro, take note, na nababalot ng telang panlibing. Ang mga kamay at paa, may nakatakip rin tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. Di ba kayo nagtatanong, bakit patay na? Narinig yung boses ni Jesus. Bakit bumangon ng patay? Alam niyo ba that we are greater than Jesus? Paano? Alam niyo ba na kaya din natin bumuhay ng patay? Totoo ba yung ba't wala na nakasagot? Ang alam ko, hindi sinungaling si Jesus. John 14:12. Ang sabi niya rito, ano? Very truly I tell you, whoever believes in me, sabi ni Jesus, will do the works I have been doing. So ano ginawa ni Jesus? Bumuhay ng patay. Pero sabi niya, alam niyo mga alagad ko, yung ginawa ko, magagawa niyo rin. Naniniwala ba kayo kay Jesus? Ha, tingnan natin mamaya. And they will do even greater things than this because I am going to the Father. Sabi niya, alam niyo ba na kayong mga alagad ko, mas higit pa sa nagawa ko ang nagagawa niyo dahil pupunta na ako sa Ama? Paano kaya yun, Susan? Hindi ba ako nakakabuhay ng patay? Ako, marami nang nabuhay ng patay. Naniniwala ba kayo? Sino? Praise the Lord. No? That's true. John 5:28-29.
Ang sabi rito, do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear His voice. Huwag daw kayo magtaka, dahil lahat daw ng mga nasa libingan, pag narinig ang boses ni Jesus, sila po ay magising, lalakad, at mabubuhay. 29, and come out, lalabas daw. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Yun daw mga matuwid, kapag binuhay, bibigyan daw ng buhay na walang hanggan. Pero yung mga gumawa ng masama dito sa lupa, mabubuhay din. Pero sila ay hakatulan ng walang katapusan sa impyerno. No? Ngayon, balikan natin yung John 11:35. Alam ko hindi pa kayo kumbinsido eh. Bakit si Jesus ay umiyak? Sasagutin natin yan ngayon. Bakit kaya umiyak si Jesus? Nung binabasa ko ito, mahal na mahal talaga ni Jesus si Lazaro. At pinatunayan pa ng Bible, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Pero trick lang pala yun. No? Alam niyo ba kung bakit umiyak si Jesus? Dahil 4 days ago, alam na ni Jesus na siya ay may sakit at alam niyang mamamatay. Pag binasa niyo po yung buong chapter 11 ng John, makikita niyo doon, pinasabihan siya, sabi niya, Panginoon, ang kaibigan mo si Lazaro may sakit. Pero hindi siya pumunta para ipag-pray at gumaling. Tapos after 2 days, sabi niya, patay na po si Lazaro. Hindi pa rin niya pinuntahan. Kaya imposible na kaya umiyak si Jesus ay dahil nalaman niyang patay si Lazaro. Dahil alam niya na eh. Pero walang reaksyon. Hayaan mo lang siya. Di ba? So hindi yun ang dahilan na mahal niya si Lazaro. Di ba tayo pag mahal natin na isang tao, uy, namatay na si ganito. Katulad ni Major San Jose nung nabalitaan ko namatay. Dahil mahal ko tong matandang ito, napaiyak ako. Nalaman ko pa lang yun. No? Kasi meron siya dito sa puso ko. Napakaraming naitulong sa akin ng taong ito. Kaya mahal na mahal ko itong matandang ito. Talagang iniyakan ko siya. Pero itong si Jesus, nalaman, may sakit, hindi pinansin, namatay, hindi pinansin. No? Tapos nung nandun na siya, nung makita niya si Maria, balikan po natin yung John 11. Yung pinakita na si Maria, yan. Yung next. Yan. Gusto kong tingnan niyo po yan. Ang sabi rito, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang na umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Pansinin po ninyo, bakit umiyak si Jesus? Bakit siya apektado? Nung makita niya sino? Hindi Lazaro ang nakita niya, si Maria. Bakit kaya? Kasi alam niyo ba si Jesus kaya pala umiyak? Huwag niyong kalimutan itong sasabihin ko. Umiiyak siya na dahil sa kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva, ang taong naiiwan ng mga namatayan, nalulungkot, napipighati, nauulila. Diba? Nang dahil din sa kasalanan na ginawa ng ating ninuno na si Adan at si Eva, ang tao ay nagkakasakit. At nung nagkasakit, kinapos yan. Nahirapan habang may sakit. Tapos namatay. Ito po yung iniiyakan ni Jesus. That's why dumating siya dito sa mundo. Para bayaran ng kasalanan. Nang dahil sa kasalanan, kaya merong pagkakasakit, kaya may kalungkutan, kaya may kakapusan, kaya tumatanda ang tao, pumapangit, at kaya rin namamatay. Yun po yung dahilan kaya si Jesus ay umiiyak. Alam niyo na po kung ba't siya umiiyak. Kaya sabi niya, sobra ang kanyang hinagpis. Ayaw na ayaw niyang nakikita na merong nalulungkot, merong namamatay. At siya po ay nalungkot na mabuti nung malaman, saan niyo siya inilibing. At kung mapapansin ninyo, pinuntahan niya,
Tapos, ang sabi ni Marta, nangangamoy na po yan, 4 na araw na. Binara siya ni Jesus. Di ba sabi ko sa iyo, pag naniwala ka sa akin, sabi niya, kahit namatay ka na, mabubuhay ka ulit. Ano sagot ni Marta? Alam ko, Panginoon, sa last day, sa rapture day pa yan mangyayari. Ano sabi ni Jesus? Hindi. Ngayon ko yung bubuhayin, pero hindi sa pinaniwalaan ni Marta. So bakit binibigyan ng stress yung attitude ni Marta at ni Maria? Si Marta po ang isang typical na Kristiyano na lagi na lang nagre-reason out. May lahing kambing, reklamo na reklamo, tanong ng tanong. Hindi mapaniwalaan yung isang salita ni Jesus. Di ba? Ang sabi ni Jesus, buksan yan. Panginoon, nangangamoy na yan. Di ba? Nakita nyo? At marami pong Kristiyanong ganyan na parang hindi agad maniwala. Pag sinabi ni Jesus, mangyayari, ayaw niya, no Lord, mabaho yan. Di ba? Pakilagay nga doon sa verse 43 and 44. Ang sabi rito, pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Tingnan niyo po ito. Ito po yung sinasabi ni Jesus na, yung nagawa ko ay magagawa niyo rin. Paano kaya yung pastora? Gusto niyo ba turuan ko kayo paano bumuhay ng patay? Madali lang. Ang sabi nito, si Lazaro isang patay na, pero nung sinabi ni Jesus, Lazaro, labas! Take note, ang isang patay na narinig yung boses ni Jesus. Tumayo, lumabas. At alam niyo po ba na hanggang ngayon si Jesus ay bumubuhay ng patay? Nasaan si Jesus ngayon? Nasa atin. Kaya tayo, mas marami tayong bubuhayin patay. At napakarami ko nang nabuhay na patay. Lahat kayo. Lahat na natseran ko, nung marinig ang boses ni Jesus, by using my mouth, the day that you confess, Jesus is my Lord and my Savior, nabuhay ka. Wow! Hallelujah! Praise you, Jesus! Because all of us are spiritually dead. Lahat tayo patay. Kaya nung marinig natin yung word of God na Romans 10:9, if you confess by your mouth that Jesus, kita nyo, Jesus is Lord, doon po nabuhay yung spirito natin. Dahil ang sabi sa James, a body without the spirit is dead. So lahat tayo patay. Amen? Kaya pala sabi ni Jesus, mas matindi ang magagawa nyo kaysa sa akin. Kasi pupunta na ako sa aking Ama. At si Jesus po'y buhay. Amen? Buhay siya na ngayon, tinanggap ko siya bilang Lord and Savior. Kaya ngayon, nasa akin na siya. Kaya pag merong patay, kapatid, tanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior, mabubuhay ka. Ligtas ka na. Amen! Hallelujah! Praise you, Jesus! Napakadali palang bumuhay ng patay. Amen? So pansinin niyo ang tao, hanggat hindi tinatanggap si Jesus Christ as Lord and Savior. Wala, kausapin mo, ganyan. Ang mata. Kasi patay eh. No, di ba? Palunga-lunga niya, wala. Kaya kailangan talaga ng bawat isa, kaya kailangan ng Panginoong Jesucristo ang ating katawan. Kaya dito po siya nakatira sa ating katawan. Di ba? Kaya ikaw na buhay na ngayon, abay bumuhay ka naman ng mga patay. Ang daming patay. Kaya gawa sila ng gawa ng kasalanan at kasamaan kasi sila'y patay. At ang isang patay hindi alam ang ginagawa. Amen? Kaya sabi ni Jesus, alam niyo, ako lang ang binigyan ng Diyos ng karapatan na bumuhay ng mga patay. Kaya kailangan po tayo ng Panginoon na kumilos upang bumuhay ng maraming patay at napakadali lang. Kapatid, tanggapin mo si Jesus. That's why Jesus is the way to heaven, the truth, and the life. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, bigla ka nagkaroon ng buhay.
na walang pwedeng gumawa nito kundi siya. Di ba napakasarap na katotohanan? Na si Jesus tuloy-tuloy pinatutunayan niyang siya ay buhay. Kaya hanggang ngayon kumikilos at gumagawa siya ng maraming hila. Kaya sabi, yung tunay na sumasampalataya sa akin, go and make them disciples. Lahat ng maniniwala sa akin para mapatunayan kong buhay ako. Ang pag narinig ng demonyo ang pangalan ko, lalayas siya sa inyo. Gagaling ang may sakit kapag napatungan niyo ng kamay. Hallelujah. Even demons respect that name. Kaya lahat ng paraan ginagawa ng kaaway para ialis sa kanilang daanan si Jesus. Di po ba? Kaya napakalaking katotohanan na tayo, bawat isa sa atin, kailangan nating bumuhay ng mga patay. Hallelujah. Di ba kayo natutuwa? Na hanggang ngayon, ang daling bumuhay ng patay? Diba? Napakadali palang gumawa ng himala. John 11:25-26. Ang sabi rito, ito yung sinabi ng Panginoon kay Marta. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sabi ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Kaya walang problema kay Jesus na ikaw ay namatay. Kaya wag po kayo matatakot kung ikaw ay Kristiyano na kay Kristo, mamamatay ka, by praise the Lord. Bakit? Ang sabi ni Pablo, absent in this world, but present with the Lord. Yan po tayo mga Kristiyano. Absent ka dito, but present with the Lord. Kaya huwag niyong katatakutan ng mamatay. Basta siguraduhin mo lang nasa iyo si Kristo. Dahil iyan ang magdadala sa iyo sa langit. Amen? Hallelujah. Sabi, ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang hinihingi lang ng Panginoon, sasampalataya. Kayo ba sumasampalataya kay Jesus? Huwag mong katakutan ng kamatayan. Dahil ang sabi niya, kahit mamatay ka, muli kitang bubuhayin. Dahil ako ang author of life. Wow! Diba? Karapat dapat lang na tumanggap siya ng mataas na papurit pagsamba. Ang Jesus na ito. Amen? Pero marami, gumagawa sila ng Jesus. Akala mong totoong nakita na nila si Jesus. At negro pa. No? Nazareno. Wala namang... Ang meron pong kapangyarihan sa demonyo ay ang pangalang Jesus, hindi po Nazareno. Ang Nazareno po, Nazareth, ito po'y lugar. Parang tayo, taga Las Piñas, Las Piñeros. Walang power yun. Wala. Ang may power, si Nene Aguilar. Di ba? Hindi yung Las Piñeros. Sino sa Las Piñas? Di po ba? So, kailangan po nating maging matalino. Dahil ang kabilang buhay po ay talagang walang katapusang hirap, sapoy at uod. Pero marami pa rin ang hindi naniniwala. Pag namatay ka, sasabihin mo, dapat naniwala ako. Bay, ngayon ka na maniwala. Ngayon ka na magdesisyon. Baka mamaya ma-stroke ka, doon ka magising. Hindi sa ospital. Amen po ba? Amen. 26. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Sabi ni Jesus, ito ang tanong niya sa atin, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Amen. Hallelujah! Pansinin po ninyo, dalawa po yung hinihingi ni Jesus. Kailangan maniwala ka sa Kanya, sumasampalataya ka sa Kanya. At ang sabi, ikaw man na nabubuhay dito, basta ikaw ay sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ka, walang problema. Dahil tayo pong buhay, pag namatay, tuloy-tuloy po yung buhay natin. Kaya nga, everlasting life ang pupuntahan po natin. At yung pong walang Kristo, everlasting din. Kaya lang, death. Mamili ka, napakadali lang naman palang mabuhay. Si Jesus ang buhay. Si Jesus yung daan. Si Jesus yung katotohanan.
Napakasimple. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Na ikaw ay magpadugo ng tuhod, lumakad ng lumakad ng paluhod para ikaw ay mapunta ng langit. No. Hindi yan ang rules ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, sumampalataya ka lang sa akin. Kahit mamatay ka, mabubuhay kita. Dahil ako ang may karapatan at binigyan ng Diyos Ama na bumuhay ng mga patay. Pakilagay nga sa 44. 11:44. Ang sabi rito, gusto ko, ito po yung role natin as a Christian. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing. Ang mga kamay at paa, may nakatakip ring tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. Alam niyo ba na maraming Kristiyano ang katulad ni Lazaro, buhay, binuhay na ni Jesus. Gusto ko makita niyo itong revelation na ito. Marami ang tumanggap na kay Jesus bilang Lord and Savior. Di po ba nabuhay siya? Pero marami nakagapos. Ang sabi, nakagapos ang kamay at nakagapos ang paa. Anong ang simbolo nito? Ito yung bisyo. Ito yung kasalanan. May buhay na walang hanggan pero nakagapos pa rin sa sugal, sa sigarilyo, sa alak. Pero pansinin niyo po ito. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nakalaya. Sino ang nagkalag? Kaya nakalaya si Lazaro. The family and the friends, not Jesus. Ito po yung role ni Jesus. Ang role po ni Jesus, bumuhay na mga patay. Kaya in Jesus' name, ikaw ay mabubuhay. Pero, ang sabi rito, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Sinong gagawa nito? Yung mga kapatid ni Lazaro at yung mga Hudyong naroon. Sino ngayon ito? Tayo ito. Kaya nga minsan, di ba, Pastora, pag-pray mo ako, gusto ko na makalaya sa bisyo ko. Yun. Kalagan nyo siya. Inutos ni Jesus na tayo ang magpe-pray sa ating kapwa na nalululong sa bisyo, nawawala sa sarili, laging absent ang absent. Role po natin yan. Hindi na role yan ni Jesus. Andiyan pa ba kayo? Amen! Sinong kakalag sa mga nakagapos? Amen. So, trabaho natin lagi ang, kasi yung mga absent po ng absent, ano? At yung mga naririto, pero nakagapos, buhay, pero nakagapos, kailangan po nila ng prayer. Isama nyo sa meditation nyo ang mga taong yan. At yung prayer po ninyo, alam niyo po ba na once we pray, di ba ganito? Pray tayo, nandito tayo sa physical world. Alam niyo ba that once we pray, nagpupunta tayo sa supernatural? Kasi kausap natin na ang Diyos. At once we pray, kumikilos po ang Diyos. Kaya that's why prayer is power. Kumikilos ang Diyos, nagtatrabaho ang Diyos kapag nagpe-pray ka. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang tumigil sa pananalangin para wala rin tigil ang kilos ko na sa pagkakawala dyan sa mga tao nakagapos na yan. Makakawala yan through our prayer. Ang Diyos po ang gagawa, pero tayo ang magpe-pray. Ito po yung kalagan. Tayo mag-uutos. Dahil ang sabi ni Jesus, whatever we bind on this earth will be bound in heaven. Paano ka maggagapos? At sinong gagapusin mo? Ano man ang gagapusin mo? Ginagapos ko ang espiritu ng pagsusugal sa iyong buhay in Jesus' name. Sinong gumawa? Ako. Sino ang gagawa ng sa espiritual? Ang Diyos. That's why we need to pray. Kaya ang daming nakagapos. Di po ba? Kulang sa prayer. Walang concern sa iba. Pero inuutos ni Jesus. Hindi na siyang nag-alis ng mga tali. Sabi niya, lagan niyo sila. Tanggalin lahat ng tali. Ito po yung utos na sa atin ng Diyos. Ikaw ba'y nakikinig? Inuutusan ka ng Panginoon. 'Panginoon, kalagan mo yung mga nakagapos sa bisyo. 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 Kalagan mo yung mga nakagapos
Sinong gumagapos sa kanila? Ang demonyo. Kanino binigay ang power? Para sa demonyo, sa atin po. Di ba sabi, ang lahat ng sumasampalataya sa akin ay binibigyan ko ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. May kapangyarihan po tayo. Amen? Amen. So kung ikaw na may kapangyarihan, ba tayo mong gamitin? Paano? Baka pati ikaw nakagapos din. Kaya una mong kalagalan ng sarili mo in Jesus' name. Di ba? Itinatakwil ko ang sama ng loob na ito in Jesus' name. Ikaw ay galit, itinatakwil ko ang ganito, nagpapatawad na ako in Jesus' name. Amen. Yun yung mga nakagapos, yung ayaw sumunod sa sinabi ni Jesus. Ikaw mismo ang gagawa na magpakawala sa sarili mo. And then, pag malaya ka na, palayain mo naman yung iba. That's why God said to us, be holy for I am holy. Bakit kaya kinaman ng Diyos na be holy for I am holy? Kasi pag hindi ka holy, pag lagi kang gawa ng kasalanan, imposibleng sumama sa'yo si Holy Spirit. Dahil si Holy Spirit ang gagawa ng lahat dito sa lupa. Siya yung nagpapagaling, siya yung bumubuhay ng patay, siya yung nagpapaborn again sa isang tao. Kayo po ba ay nakaka-adapt, nakakasunod po kayo? Napakahalaga po ng sinasabi kong ito. Alam niyo po ba itong mensaheng ito ay ayoko? Meron po ako inandang mensahe, ginawa na ng anak ko. Pero nagulat sila, bakit ito? Kita niyo ang ginawa ko, nasa scratch. Binumbikta po ako ng banal na espiritu na ito yung ituro. Nagtanong ako, sinabi na to pero hindi ako sumunod. Sabi ko, ano bang meron dito? Bakit inuutos to sa akin ng Diyos? Alam ko na. Yung pong revelation na buhayin natin ang mga patay, yun po yung revelation dito na binibigay ng Panginoon. Na ikaw nabuhay na. Nasa iyo na si Jesus. I-share mo naman si Jesus dahil si Jesus lang ang makakabuhay ng patay. At yun ay nasa atin. Nasa atin. Kaya kailangan dumami si Jesus. Kaya nga galit si Satanas sa mga born again eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi tayo lang ang kayang bumuhay ng patay sa Espiritu. Pero, maraming church na igagapos ni Satanas kasi ayaw mag-go. Puro sleep and sit. Sabi ng Lord, go and make disciples. Humayo, maghanap. Unahin niyo yung pamilya niyo, kaibigan niyo, kapitbahay niyo. Hindi mo kailangan mamasahe. Buhayin mo yung mga kapitbahay mong patay. Diba? It's a miracle that we can raise the dead through Jesus Christ. Na yung patay sa Espiritu na kapag tanggapin mo kapatid, parang siya, diba? Nung tinanggap niya si Jesus Christ last Sunday, napaiyak siya. Bakit? Nabuhay na siya last Sunday eh. 1 week ka ng buhay. Amen? 1 week ka ng buhay. Kaya minsan, kaya talagang merong nangyayari. Ito po yung katawan, ito po yung kaluluwa, ito yung katawan, ito yung kaluluwa, ito yung espiritu. Kaya kita nyo, itong espiritu to matagal nang patay. Ito, 50 anyos na. Parang ako, 50 years old. Ngayon, nung 50 years old na ako, na-born again ang aking espiritu. Isipin nyo, 1 day old ang spirit ko, tapos 50 years old na yung aking body, kaya matindi po ang labanan yan. Kaya minsan tulog ka, kaya minsan ayaw mo magsimba, kasi ang espiritu ang gusto magsimba. Itong katawan, ayaw. Gusto niya magwalis, gusto niya maglaba, gusto niya sa bahay. Kasi yun na nakasanayan niya. Tama po ba yun? Ito po ba yung nangyayari sa inyo? Kaya may struggle ang born again. Pero kailangan mong pagtagumpayan yan. Kaya we need to pray and pray and pray, Lord, help me to do your purpose in my life. Help me, Lord, na makapagbigay lagi ako makapag-recharge into your presence. Kailangan nyo laging kumain ng salita ng Diyos para itong maliit na espiritu mo ay makahabol dito sa katawan. Amen? Kaya
Magkaiba po ng gusto yan. Ang sabi sa Galatia 5:16, magkalaban daw ang katawan at ang espiritu. Bakit? Ang katawan gusto kasalanan. Ang espiritu natin ang gusto kabanalan. Sipin nyo kung gaano kahirap yan. Kaya yung espiritu natin, lagi natatalo ng katawan dahil itong ikaw na may katawan ayaw mong kumain ng Word of God. Kaya yung espiritu mo bansot. Yung katawan mo puro bilbil. Di ba? Ang daming nag-react sa may bilbil. Ang daming may bilbil. Kasi, ang laging pinapakain ay yung katawan. Hindi yung kanyang kaluluwa. Yung kanyang kaluluwa, malnourished na. Diba? Yun po yung totoong nangyayari. Gusto niyo po bang malaman kung nasaan? Galatia 5:16. Tingnan natin para makita po ninyo. Pakilagay. Galatia 5:16. Tagalog. Okay, sabi rito, so I say, live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful nature. Ang tawag po ng Diyos sa ating katawan, sinful nature. Ito po yung gusto lagi ang kasalanan. Okay? Verse 17. Kaya sabi, live by the Spirit. So kailangan, laging Espiritu po ang nasusunod. Ang sabi sa 17, ano? They are in conflict. Kita nyo na? Yun daw katawan natin at Espiritu ay conflict. Hindi sila magkasundo, magkalaban ng dalawang ito. They are in conflict with each other so that you do not do what you want. Katulad ko, no? Kanina, doon sa mensahe, kahapon. Ang gusto ko sa sarili ko, ang aking kalakayan ay power of the humility. The power of humility. Tapos, gawa na yun. Tapos, kaninang umaga, sabi ko, ano ba laban ko sa Diyos? Ito nga ang gusto ko, kung wala naman ang presensya ng Diyos, it's nonsense. That's why I obey the Lord. Yung spirito ko, ang lakas ng boses. Yung kay John, yung kay Lazaro. Sabi ko, Lord, hindi pa ako prepare. Kaya ito, paspasan po ako kanina. And I know why. Lahat po tayo inuutusan ng Diyos. Malapit na po siyang dumating. Kaya ikaw na buhay na. Kailangan bumuhay ka naman ng mga patay. Amen? Yung mga buhay naman, puro nakagapos. Pinupuntahan mo na, ayaw pang lumabas ng bahay. Di ba? Sinusundo na nga. Anong gusto nyo? Yung pangkaro ang sumundo sa inyo? Mahirap yun. Verse 17. For the simple nature, yung daw ating katawan, desire what is contrary to the spirit. Ang gusto daw ng ating katawan ay kontra sa ating espiritu. Diba? And the spirit, what is contrary to the sinful nature. Magkalaban talaga sila. Di sila magkaano, parang si Noy-Noy at saka si Arroyo. Magkalaban, tirahan ng tirahan. They are in conflict with each other so that you do not do what you want. Kaya minsan, gusto ko naman Susan magsimba eh. Kaya lang, ewan ko ba? Bakit hindi ako makasimba? Pero gusto ko. Gusto yun ng espiritu mo kasi buhay na. Gustong kumain ng espiritu mo, ayaw mong pakainin. Ang gagawin mo sa bahay, mamamalengke, magluluto ng masarap, matutulog, manonood ng TV. Yun ang ginawa. No? Ang sinunod mo yung gusto ng katawan. Kaya ang espiritu mo bansot. Kaya hindi ka makabuhay ng patay kasi mismo ikaw nakagapos. Mahina. Kailangan mong kumain ng marami. Kailangan mo ng vitamins. At isa lang po ang vitamins ng Diyos. Ito lang. Para sa ating spirit. Amen? Amen. So, ikaw bang nabuhay ay bubuhay na ng mga patay? Amen. Huwag natin paiyakin si Jesus. Amen? Umiiyak si Jesus dahil ayaw niya
Yung katulad ng pinanood natin kanina, ayaw niya na ang tao, pagharap sa anghel, wala ang pangalan. Dahil ang nasa kaya nga tawag ay Book of Life. Ito ay listahan lang ng mga buhay. Kay Kristo. Wala doon ang mga patay. Sino yung mga patay? Yung hindi tinanggap si Jesus na Panginoon tagapagligtas. The life. Nakalista na yung pangalan mo doon. Kaya lang, this is bad news, may burahan po. Exodus 32:32. May burahan. Sino yung buburahin? Yung hindi po nagpatuloy. Buhay na pero nagpakamatay ulit. So wag po nating hayaan yun. And I believe, hindi aksidente na ikaw ay narito ngayon. Napanood mo yung video na sana hindi maging take two yun sa buhay mo. Amen? Lahat naman po tayo may edad na, lahat po tayo mamamatay. Pero tiyakin natin na yung susunod na buhay, buhay ka pa rin. Doon sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Diyos. Let us pray. Father God, we thank you very much sa topic na binigay mo sa amin. Salamat o Diyos, binigyan niyo po ako ng pusong masunurin sa iyong salita. Tuloy o Diyos na ikaw ang aming Lord, ikaw ang masunod, ikaw ang kikilos ng patuloy sa church na ito. Kaya dalangin ko po na dumaloy ang pusong masunurin mula sa akin papunta sa kanila o Diyos. Bigyan niyo po sila ng puso na laging nagpapakumbaba, puso nagpapasakop at sumusunod sa salita mo, Panginoon. Tulungan mo po, O Diyos, na ang mga buhay na ito, O Diyos, ay patuloy na bumuhay din ng mga patay. Panginoon, ginawa mo ito sa akin. Gawin mo rin po ito sa kanila. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alam nyo, sa tinagal-tagal nitong John 11 na to, hindi ko to alam. Ito pala ibig sabihin ito, di ba? So, tayo po ay pupunta dito sa ating pagbibigay. Handa po natin makikaputhandog sa Panginoon.